Ganap ng batas ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 o ang Bangsamoro Autonomy Act No. 77 at epektibo na ito ngayong araw matapos itong permahan ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at mailathala sa Bangsamoro Gazette. Inamyendahan ng BAA No. 77 ang Bangsamoro Autonomy Act No. 58 o ang Bangsamoro Parliamentary Districts Act of 2024. Sa ilalim ng bagong batas, nire-apportion ang 7 parliamentary district seats na dati ay laan sa lalawigan ng Sulu. May mga barangay din at bayan ang nailipat sa ibang distrito sa bagong nilagdaang batas. Pero nakasaad sa new redistricting law na ang mga aspirants para sa 2025 BARM parliamentary elections na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy, mananatiling kandidato ang mga ito sa distrito kung saan sila orihinal na nag-file ng kanilang kandidatura. Ito ay kahit nailipat ang kanilang barangay o bayan sa ibang distrito, basta't ang botohan ay dadaos pa rin sa loob ng boundary ng distrito. Ang detalye sa report. Permado na ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 o ang Bangsamoro Autonomy Act No. 77. Ang batas na nag-amyenda sa Bangsamoro Autonomy Act No. 58 o ang Bangsamoro Parliamentary Districts Act of 2024. Epektibo na ito ngayong araw matapos itong permahan at mailathala sa Bangsamoro Gazette. Sa ilalim ng bagong nilagdaang batas, nire-apportion ang 7 parliamentary district seats na dati ay laan sa lalawigan ng Sulu matapos magdesisyon ng Korte Suprema na hindi na ito kabilang sa BARMM. Sa ilalim ng bagong batas, 9 na ang parliamentary district sa Lanao del Sur mula sa dating alokasyon nito na 8. Tig-5 naman ang Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur na dati ay tig-4. Ang lalawigan ng Basilan na Tawi-Tawi na dati ay tig-3, ngayon ay tig-4 na ang mga ito. 3 para sa Cotabato City na dati ay may 2 district seats lamang at 2 na rin para sa Special Geographic Area na dati ay 1 district seat lamang. Sa kabuuan, balik sa 32 ang parliamentary district seats sa rehiyon sa ilalim ng bagong batas. Ano nga ba ang naging epekto ng bagong redistricting law sa lalawigan ng Basilan kung ang bayan ng Akbar ay nasa ilalim ng Parliamentary District 1 noon, ngayon ay nasa Parliamentary District 2 na ito. Ang Ongkayapukan na dati ay nasa Parliamentary District 2 ng lalawigan, ngayon ay nasa Parliamentary District 3 na ito. Habang ang bayan ng Lantawan, Maluso at Haji Mutamad na dati ay nasa Parliamentary District 3 ng probinsya, ngayon ay ang bumubuo na ng dagdag na district o ang Parliamentary District 4 ng Basilan. Sa Lanao del Sur, ang bayan ng Kapay na dati ay nasa ilalim ng Parliamentary District 2, ngayon ay kabilang na ito sa Parliamentary District 1 ng lalawigan. Ang bayan ng Wao at Amay Manabilang na dati ay nasa Parliamentary District 3 at ang bayan ng Lumba Bayabaw na dati ay nasa Parliamentary District 4 ay pareho ng nasa ilalim ngayon ng Parliamentary District 9. Ang bayan ng Tuburan na dati ay napabilang sa Parliamentary District 6 ng probinsya ay nakapaloob na sa Parliamentary District 5. Ang Pualas na dati ay nasa Parliamentary District 7, ngayon ay nasa Parliamentary District 6 na ito. Sa probinsya ng Tawi-Tawi, Lone District na o Parliamentary District 1 ang bayan ng Bungao. Ang dating sakop ng Parliamentary District 1 na Mapo na Turtle Island ay bumubuo na ngayon ng Parliamentary District 4 kasama ang Sibuto at Sitangkay. Ang 2 bayan na dati ay sakop ng Parliamentary District 3 ng probinsya. Ang bayan ng Tandobas na dating sakop ng Parliamentary District 2 ay nailipat na sa District 3. Makakasama nito ang bayan ng Simonol at Sapa-Sapa. Sa Maguindanao del Norte, ang bayan ng Sultan Mastura na dati ay nasa Parliamentary District 2 ay nasa District 3 na ngayon. Habang ang Sultan Kudarat na dati ay kabilang sa Parliamentary District 3 ng lalawigan ay isa na ngayong Lone District o Parliamentary District 5. Ang bayan ng Parang na dati ay kasama ng Sultan Mastura sa Parliamentary District 2 ay Lone District na rin o nag-iisa na lamang sa Parliamentary District 2. Sa Maguindanao del Sur, ang mga bayan ng Sharifagwak, Ampatuan at Mamasapano na dati ay napabilang sa Parliamentary District 2 ay nasa ilalim na ngayon ng Parliamentary District 3.
Ang bayan ng Paglat na dati ay sakop ng Parliamentary District 4 at ang mga bayan ng Dato Muntawal, General Salipada kay Pendatun, Pagalungan, Rajabuayan at Sultan Sabarongis ang bumubuo na ngayon ng bagong distrito, ang Parliamentary District 5. Sa Cotabato City, ang barangay ng Tamuntaka Mother, Tamuntaka 1, 2, 3, 4 at 5, Rosary Heights 8 at 9, Poblasyon Mother at Poblasyon 1, 2, 3 at 4 at Poblasyon 9 ang bumubuo na ngayon ng dagdag na parliamentary district sa lungsod. Sa Special Geographic Area, nahiwalay ang Kapalawan, Ligawasan, Malindigaw at Kapalawan na sakop na ngayon ng dagdag na parliamentary district ng SGA. Ang BARM Parliament ay bubuuin ng 80 parliamentary seats. 50% dito ang manggagaling sa parliamentary political parties na 40 seats. 40% ang manggagaling sa parliamentary districts o 32 seats at 10% ang mula sa sectoral representatives o 8 seats. Sa paglagda ni Makakuwa sa bagong batas, tinukoy sa Section 5 ng Baan No. 77 na ang mga aspirants para sa 2025 BARM parliamentary elections na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy, mananatiling kandidato ang mga ito sa distrito kung saan sila orihinal na nag-file ng kanilang kandidatura. Ito ay kahit na ilipat ang kanilang barangay o bayan sa ibang distrito.